Sa unang hininga ng umaga sa Riyadh, bago pa lumabas ang araw at bago pa marinig ang unang tawag ng adhan, may sandaling hindi ko makakalimutan. Ako ay nakaluhod sa gitna ng pampublikong plaza, ang hangin ay mabigat, at libu-libong mata ang nakatitig sa akin. Nakatali ang aking mga kamay, at ang malamig na bakal ng espada ay nakahanda sa ibabaw ng aking batok. Para akong estatwa sa gitna ng ingay, ngunit sa loob ko ay parang may sumasabog na sigaw na pilit na gustong makawala. Huminga ka, Akram, bulong ko sa sarili ko, kahit alam kong wala naman iyong saysay. Sino ba ang humihinga ng normal kapag ilang pulgada na lang ang pagitan ng buhay at kamatayan? Ngunit bago bumaba ang talim, bago maubos ang anumang pag-asa, may nangyaring kakaiba. Isang sandali na parang humila sa akin pabalik sa nakaraan. Parang biglang tumigil ang oras. At sa pagtigil na yon, bumukas ang isang pinto sa alaala na matagal ko nang tinatago sa kaluluwa ko. Para bang ipinilit ng langit mismo na balikan ko kung saan nagsimula ang lahat. Ang Riyadh noong bata pa ako ay mas tahimik, mas simple, pero punong-puno ng mga batas at paniniwalang hindi maaaring tanungin. Lalo na sa bahay namin. Ang tatay ko, si Imam Yosef, ay kilala sa buong distrito. Ang boses niya ay mababa, matatag at puno ng kapangyarihang espiritual. Kapag nagsasalita siya, tumitigil ang mga tao. Kapag naglakad siya sa moske, para siyang hari ng pananampalataya. Ako naman, si Akram, ang panganay niyang anak. Kung ano ang sinabi niya, iyon ang tama. Kung alin ang bawal, hindi ko maaaring lapitan. Walang tanong. Walang alinlangan. Ganito ang pinalaki sa amin at wala akong dahilan para kumontra. Akram, anak, sabi ng tatay ko isang gabi habang naglalakad kami pauwi mula sa moske, hindi mo kailangan maghanap pa ng ibang katotohanan. Kumpleto na ang lahat dito. Ang pagdududa ay binhi ng kapahamakan. Tumango ako. Opo, ama. Huwag mong hayaang manghina ang puso mo. Ang taong naghahanap ng mas marami pa ay madalas nagtatapos na nawawala. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, hindi ko alam noon kung bakit paulit-ulit niya itong sinasabi. Parang may kinakatakutan siyang hindi ko maintindihan. Ngunit ang buhay ay may paraan ng pagyanig sa mga pundasyon na akala natin ay hindi matitinad. Nang trabaho ko na ang pagkukumpuni ng mga lumang bahay sa lumang distrito ng Riyadh, hindi ko inaasahang may matatagpuan akong magpapabago ng kapalaran ko. Ang lumang bahay na yon ay halos giba na. Ang mga sahig ay marupok, ang mga dingding ay amoy alikabok at lumang taon na nagdaan. Ang tahimik ng lugar parang may tinatagong lihim. Isang hapon na walang espesyal na nangyari, habang sinusuri ko ang sira-sirang sahig, napansin ko ang isang bahagi na parang hindi pantay. Tila may bagay na nakatago sa ilalim. Kakaiba, bulong ko habang dahan-dahan kong inaangat ang lumang tabla. May lumitaw na maliit na espasyo. At sa loob noon ay isang lumang aklat na balot ng alikabok. Ha? Anong ginagawa ng libro dito? Walang pamagat sa takip. Luma, madilaw, halatang pinagtaguan ng matagal. Hindi ko dapat iyon hawakan. Alam kong bawal sa bansa namin ang magkaroon ng ganoong aklat kung sakali mang hindi ito Quran. Ngunit may kung anong humila sa kamay ko. Pagbuklat ko pa lang, parang may malamig na hangin na humaplos sa balat ko. Bible. Sa loob ng utak ko, may boses na nagsabi, isara mo, itago mo, umalis ka na. Pero may mas malakas na boses sa dibdib ko na nagsabing, basahin mo. Pinakinggan ko ang boses sa dibdib. Kinabukasan, bumalik ako doon. At kinabukasan ulit. Bawat araw, umuwi akong parang may dinadala akong hindi ko maintindihan. Gamit ko ang maliit na flashlight, binabasa ko ang mga salita ni Jesus. Isa sa mga unang tumama sa puso ko ay ito. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Napahinto ako. Hindi ko yon maintindihan. Bakit parang kausap niya ako? Bakit parang may nakikinig sa mga iniisip kong hindi ko naman sinasabi kahit kanino? Anong ginagawa mo sa akin? Bulong ko sa ere habang nakaupo sa sahig ng abandonadong bahay. Habang tumatagal, lalo akong nahuhulog sa hindi ko dapat hinahawakan. Parang apoy na hindi ko mapapatay kahit gusto ko. Ang bawat salita ay parang hangin na hindi ko alam na matagal ko nang hindi nalalanghap. Isang gabi, pag-uwi ko, nakita kong nag-iwan ng ilaw ang tatay ko sa sala. Nakaupo siya, hawak ang kanyang tasbih, ngunit ang mata niya ay nakatutok sa akin na parang may alam siyang hindi ko pa sinasabi. Bakit galing ka ng gabi na naman? Tanong niya.
Trabaho lang po, sagot ko, pilit na kalmado. Trabaho? Tumingin siya sa sahig, sa sapatos ko, sa mukha ko. O may iba ka nang hinahanap? Nanigas ang batok ko. Hindi ko alam kung paano niya nasisinghot ang mga lihim ng tao. Parang may radar siya para sa kasalanan. Ama, pagod lang po ako. Pagod nga talaga ako. Hindi sa trabaho. Sa pagtatago ng katotohanang hindi ko na kayang pabitinin. Nang gabing iyon, nakalimutan kong isara ng maigi ang pinto ng kwarto ko. Habang binabasa ko ang Biblia sa liwanag ng flashlight, may anino sa ilalim ng pinto. Hindi ko yon napansin agad. Akram. Parang sumabog ang puso ko. Napalingon ako at nakita ko ang tatay ko sa bukana ng pintuan. Hawak niya ang Biblia. Hindi ko alam kung nahulog ba iyon o kinuha niya mula sa aking kamay. Basta nang makita ko ang itsura niya, alam kong tapos na ako. Ano ito? Tanong niya, ngunit hindi tanong talaga yon. Hatol. Ama, pahintulutan niyo akong magpaliwanag. Huwag. Tumaas ang boses niya, ngunit hindi sigaw. Mas masakit pa. Anak kita. Pinalaki kita sa pananampalataya. Minahal kita. At ngayon ito ang kapalit. Ama, hindi ko gustong saktan kayo. Hindi ko ito pinlano. Piliin mo na ngayon, Akram. Ako ang librong ito. Hindi ko kayang magsinungaling. At hindi ko kayang itanggi ang totoo. Ama, hindi ko po kayang itakwil si Jesus. Kita ko ang pagguho sa mukha niya. Hindi galit lang. Sakit. Pagkabigo. At takot. Simula ngayon, sabi niya na halos hindi na makahinga, hindi na kita anak. Nang lumabas ako ng bahay na yon, dala ko lang ang wallet, ang telepono at ang bigat ng katotohanang wala na akong pamilya mula sa araw na yon. Habang naglalakad ako sa malamig na hangin ng gabi, narinig ko ang adhan mula sa moske na minsan ay tahanan ko. Ngunit ngayong gabi, parang hindi na yon tawag sa akin. Para bang may ibang tinig na mas tahimik ngunit mas totoo. Akram, bulong ng konsensya ko, ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ko alam. Wala akong direksyon. Wala akong plano. Wala akong kasama. Pero may bitbit akong hindi ko inaasahang magiging apoy na magpapaikot ng buong kwento ng buhay ko. At sa gabing iyon, hindi ko akalaing ang maliit na aklat na nasa bulsa ko ay magiging dahilan kung bakit, pagdating ng araw, upo ako sa harap ng espada, sa gitna ng plaza, handang mamatay para sa pangalan na ngayon ay hindi ko na kayang itago. Sa gitna ng gilid ng takot at pag-asa, huminga ako. At bago pa muling gumalaw ang oras pabalik sa plaza, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Isang tanong na hindi ko alam kung gusto ko bang sagutin. Kung ito ang simula ng dulo ko, bakit parang may pakiramdam akong hindi pa tapos ang kwento? Simula noong araw na natagpuan ko ang Biblia sa ilalim ng sahig, parang may binuksan na pintuang hindi ko na kayang isara. Noong una, nagbabasa lang ako ng pasimpleng parang magnanakaw na nahihiyang umamin sa sarili niyang pagnanasa. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi na ako ang naghahanap sa mga salita. Sila na ang humahabol sa akin. Para akong hinahabol ng liwanag. Sa bawat pahina, may tanong na bumubulong sa utak ko, bakit parang matagal na kitang kilala? Sino ka ba, Jesus, at bakit ako hindi makawala sa'yo? Sa trabaho, nahuhuli kong nakatitig ako sa kawalan, iniisip ang mga talinghaga, ang mga kwento, ang mga pangakong hindi ko pa naririnig kahit minsan mula sa mga sermon ng moske. Sa bahay, pilit kong pinipigilan ang sarili ko, pero ang puso ko ay kumakatok na para bang may kailangang sabihin matagal nang nakaharang. Akram, ayos ka lang ba? Tanong ni Omar, kasama ko sa trabaho, habang nag-aayos kami ng sirang pinto sa isa pang lumang bahay. Naman, sagot ko ng mabilis. Masyadong mabilis. Masyadong halata. Napatingin siya sa akin. Parang ang layo mo ngayon ah. May problema ba? Ngumiti ako, pilit. Wala. Pagod lang siguro. Pero hindi pagod iyon. Kilala ko ang pagod. Iba ito. Ito ay parang sakit na gumagaling tapos nakakapanibago kasi hindi mo alam kung paano mabuhay ng hindi masakit. Araw-araw, bumabalik ako sa abandonadong bahay. Doon ko nabasa ang mga salita na hindi ko alam kung bakit kayang pagalawin ang mga buto ko at iling ang utak ko. Parang may humahaplos sa puso kong hindi sanay haplusin. Ikaw ba talaga ito, Panginoon? Tanong ko minsan, habang nakaluhod ako sa malamig na sahig, hawak ang Biblia na parang baka maglaho iyon kapag binitiwan ko.
At kahit walang sumagot ng malakas, may tugon namang dumarating. Isang payapa, tahimik na lakas na gumagawa ng hindi ko maipaliwanag. Ang dating takot, unti-unting humina. Ang dating lungkot, unti-unting lumuwag. At ang dating walang laman, unti-unti nang napupuno. Ngunit may problema. Hindi ko yon naitatago. Hindi ka na nagagalit tulad ng dati, sabi ng kapatid kong si Rashid isang gabi habang kumakain kami. Nagagalit pa rin ako, sagot ko, pero hindi yon totoo. Hindi. Iba ka na. Parang mas mabait. Napahinto ako. Masama ba ang maging mabait? Hindi, sagot niya, nakakunot noo. Pero hindi ikaw yan. Napatawa ako ng konti, pero totoo ang sinabi niya. Hindi ako yon. At hindi ko alam kung natutuwa ba ako o natatakot. Lumipas ang mga linggo at lalong lumakas ang apoy na yon sa dibdib ko. Kapag nagdarasal ako sa moske, para akong nagsasalita sa pader. Kapag binubuksan ko ang Biblia, para akong kinakausap ng isang kaibigang matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung ito ba ang tinatawag nilang si panawagan, pero kung ano man yon, hindi na ako makaalis. Isang gabi, habang hinahanap ko na naman ang lumang bahay, napansin kong nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, pero dahil sa pananabik. Hindi ito normal, bulong ko sa sarili ko. Bakit ba ako ganito? Pagdating ko sa loob, mabilis kong binuksan ang aklat. At tumama agad ang mga salita. He who loves me will be loved by my Father, and will reveal myself to him. Parang may sumiklab na init sa dibdib ko. Hindi ko alam kung luha ba o pawis ang naramdaman ko sa pisngi ko. Pero alam kong may nangyayari sa akin. Hindi ko na kayang itanggi iyon. Pero ang liwanag, kapag masyadong malakas, hindi mo na kayang itago. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa kwarto ko, hindi ko namalayang bukas pala ang ilalim ng pintuan. Ang ilaw mula sa aking flashlight ay halatang halata sa dilim ng hallway. At ang mga hakbang ng tatay ko ay parang bagyong paparating na hindi ko napansin hanggang huli na. Akram. Hindi iyon basta tawag. Parang hatol. Napalingon ako at doon ko nakita ang mga mata ng tatay ko. Hindi galit lang. Hindi takot lang. May halong pagkasira, parang kusang sumabog ang mundo niya. Nakita niya ang Biblia sa kamay ko bago ko pa man maisara. Anong ginagawa mo? Tanong niya, pero hindi iyon tanong na naghihintay ng sagot. Tumayo siya, mabigat, marahan, parang bawat hakbang ay patungo sa pagguho ng buhay ko. Ama, hayaan niyo po sana akong. Hindi ko natapos. Sinampal niya ang Biblia mula sa kamay ko. Tumilapon iyon sa sahig. Hindi, sigaw niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ito ang kahihiyan. Ito ang panghihina. Ito ang pagtalikod. Ama, pakinggan niyo muna ako. Hindi kita papakinggan. Hindi kita kilala. Ano ang ginawa sa puso mo? Sino ang kumurot ng isip mo? Sino ang nagturo sa iyo ng kasinungalingan na ito? Humina ako ng malalim. Naramdaman ko ang apoy sa loob ko. At kahit nanginginig ako, lumabas ang totoo. Si Jesus, Ama. Parang natamaan siya ng kidlat. Parang may sumabog sa loob niya. Huwag mong banggitin ang pangalang iyan sa bahay ko. Ama, mahal ko pa rin kayo. Pero hindi ko kayang itanggi ang nakita ko. Ang naramdaman ko. Ang tinatawag sa akin. Tumigil ay. Tahimik ang buong bahay. Kita ko sa gilid ng mata ko ang nanay at mga kapatid kong nakasilip mula sa hallway. Wala ni isa ang lumapit. Wala ni isa ang sumubok humawak sa akin. Wala ni isa ang nagsabing huwag. Akram, sabi ng tatay ko na halos hindi na makahinga, pumili ka ngayon din. Tumingin ako sa sahig. Sa lumang sahig. Sa Biblia. Sa buhay kong nakalatag sa gitna ng malamig na tiles. Hindi ko po kayang talikuran siya, sabi ko sa wakas. At doon ko nakita ang pagbagsak ng isang ama. Hindi dahil sa galit. Dahil sa sakit. Lumabas ka, bulong niya. Pero mas mabigat iyon kaysa sa sigaw. Ama, huwag. Wala ka na sa bahay na ito. Tumingala siya, pinipigilan ang pag-iyak. At mula ngayong gabi, hindi na kita anak. Parang tumigil ang mundo. Parang may humila sa hangin. Parang nalunod ako kahit walang tubig. Nakita kong lumapit ang nanay ko, pero hindi niya ako tiningnan sa mata. Hinawakan lang niya ang braso ko, sandali, nang walang salita, parang paalam kahit ayaw niyang sabihin.
Si Rashid, kapatid ko, nagsabi lang ng mahina. Ayos ka lang? Hindi ko masagot. Lumabas ako ng bahay na parang hindi ako naglalakad, kundi tinutulak palabas ng mismong buhay ko. Sa labas, malamig ang hangin. Tahimik ang kalye. At sa eksaktong sandaling tumapak ako sa simento, doon sumigaw ang adhan mula sa minaret. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pero ngayong gabi, para sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi yon tunog ng tahanan. Hindi yon tunog ng direksyon. Parang tanong iyon. Kaya mo ba talagang iwan ang lahat? Umupo ako sa gilid ng kalsada, hawak ang ulo ko. Wala akong dalang damit. Wala akong pera. Wala akong pamilya. Wala akong tahanan. Ang meron lang ako ay ang pangalan na pinagtabuyan ako. At habang nakaupo ako sa gitna ng dilim, may isang nakakabinging tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Ginawa ko ba ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko? O ito kaya ang simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang makita? Ang unang gabi matapos akong palayasin ay parang paglalakad sa disyerto ng walang direksyon. Naglakad lang ako ng naglakad, dala ang lamig, dala ang takot, dala ang hindi ko maipaliwanag na aliw na tila sumisiksik sa dibdib ko. Sa gitna ng kawalan, may isang bulong sa puso ko na nagsabing, hindi ka nag-iisa. Hindi ko alam kung bakit ako naniniwala. Pero naniwala ako. Kinabukasan, nakahanap ako ng mumurahing kwarto sa isang gusaling halos gumuho na. Masikip, mainit at amoy lumang tela. Pero may pintuan. May bubong. At higit sa lahat, may katahimikang hindi ko alam na darating pa sa buhay ko. Sa sumunod na mga araw, pilit kong pinanatili ang normal na paggalaw. Trabaho sa umaga, pahinga sa hapon, pag-iwas sa mga tanong ng mga katrabaho. Pero gabi-gabi, tulad ng dati, bumabalik ako sa abandonadong bahay na yon, ang tahanan ko na sa lihim, at doon ako muling binubuksan ang Biblia, ngayon ay nakabalot sa tela, mas maingat, mas mahalaga pa sa anumang pag-aari ko. Isang gabi habang nagbabasa ako, may kumaluskos sa labas. Hindi mabigat, hindi marahas, pero sapat para tumayo ang balahibo ko. Napatay ko agad ang flashlight at tumigil ng paghinga. May tao ba rito? Mahinang tanong ng isang boses na hindi ko kilala. Nanlamig ako. Sino ka? Hindi ako pulis, sagot niya agad. Naghahanap ako ng simbahan. Parang may tumusok sa puso ko. Lumabas ako ng dahan-dahan, at nakita ko ang isang lalaking nasa huling 30 o maagang 40, payat, may salamin, at halatang minenerbiyos. Ako si Jamal, sabi niya. Narinig ko may nagbabasa raw dito ng Biblia. Pumikit ako. Huminga. At alam kong wala nang atrasan. Ako yon, sagot ko. Pero paano mo nalaman? Ngumiti siya, mahina ngunit totoo. May isa ka pang kapatid kay Kristo na mas nauna sa atin. Tinuruan niya ako magdasal. Tapos sabi niya, may isang lalaki dito na nagbabasa ng aklat. Akala ko baka ikaw. Kapatid kay Kristo, mahina kong naulit, parang bago pa rin sa dila ko ang mga salitang iyon. Sabi niya, hindi tayo nag-iisa, Akram. Sa gabing iyon, unang beses kong narinig ang pangalang Yahya, isang Pilipinong Kristiyano na nagtatrabaho sa isang car workshop at lihim daw na tumutulong sa mga taong may tanong tungkol sa pananampalataya. Hindi ko pa siya kilala noon. Wala akong ideya kung gaano siya magiging mahalaga. At doon nagsimula ang simbahang kasya sa bulong. Hindi kami umaawit ng malakas. Hindi kami nagdarasal ng maririnig. Hindi kami nagkakantahan. Pero sa bawat bulong namin, may bigat ng kaluluwa at lakas ng katotohanang tinataya namin ang buhay namin dahil sa isang pangalan. Lumipas ang mga linggo at dumarami ang mga taong dumadalo. Una 3. Tapos 5. Tapos 7. At doon ko unang nakilala si Yahya. Mapagkumbaba, mabait, may lakas na hindi mukhang malakas, ngunit matibay. Siya ang nagpakilala sa iba pang Pilipino at Indian na mananampalataya, mga taong nagtatago na parang mga anino para lang makasamba. Ako ang magbabantay sa labas, sabi ni Yahya sa unang gabi na kumpleto kami. Kapag may dumating, may signal akong ibibigay. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Tinapik niya ang balikat ko, nakangiti. Dahil dumaan kami sa apoy bago ka pa dumating. At dahil hindi dapat mag-isa ang sinumang Kristiyano sa lupain ito. Mula roon, naging mas organisado kami. May oras ng pag-aaral. May oras ng panalangin.
At dahil ako ang laging nagbabasa at nagpapaliwanag, unti-unti akong tinuturing na pinuno. Ayoko niyan, sabi ko minsang mag-isa kami ni Yahya. Hindi ako pastor. Hindi ako eksperto. Ngumiti siya. Akram, narinig ko ang mga salita mo. Naririnig din nila. Hindi ito tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa puso. At ang puso mo, uhaw na uhaw sa Diyos. At sila, uhaw sa katotohanang nakikita nila sa'yo. Hindi ko alam kung paano magsimulang maging pinuno. Pero para bang hindi ko naman kailangan pilitin. Ang mga salita ay dumadaloy. Ang lakas ay humuhugot sa lugar na hindi akin. At ang apoy, lalong lumalakas. Isang beses, nagpunta kami sa labas ng lungsod para magbinyag. Madilim ang langit, malamig ang hangin ng disyerto. May dalang maliit na planggana si Yahya na puno ng tubig. Ano pangalan mo, kapatid? Tanong ko sa isang bagong convert. Fatima, bulong niya, nanginginig hindi sa lamig kundi sa kaba. Tinatanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon mo? Tumango siya, umiiyak. Kahit ano ang mangyari. At sa maliit na planggana sa gitna ng disyerto, ibinaba ko ang kanyang ulo at binigkas. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pag-angat niya, umiiyak siya at tumatawa ng sabay, parang naligo sa liwanag. Dozen-dozens ng ganitong sandali ang naganap. Mga kasalang walang musika, pero may pag-ibig. Mga gabing nag-aral kami ng salita na nakasilip sa pagitan ng takot at pananampalataya. Mga oras na parang tumitigil ang mundo dahil ang Diyos mismo ay bumababa sa mga maliliit na silid na amoy pawis at kandila. Pero sa bawat tagpo ng ginhawa, may aninong nakatayo sa likod ng liwanag. Minsang nagtitipon kami sa isang basement ng maliit na tindahan na pag-aari ng isang Indian na kapatid kay Kristo, may dumating na bagong mukha. Tahimik. Malinis ang gupit. Medyo payat. May dalang maliit na notebook. Ako si Ahmed, sabi niya, halos pabulong. Naghahanap ako ng katotohanan. Nagkatinginan kami lahat. Masyadong maayos. Masyadong mapayapa. Masyadong tahimik. Pero may kung anong kalmadong lakas sa kanyang mga mata na parang lumalaban sa sarili niyang takot. Paano mo kami nahanap? Tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin. Nakilala ko si Jamal. Sinabi niya kayo raw ay mga nagbabahagi ng pag-asa. Pagtingin ko kay Jamal, tumango siya. Totoo siya, sabi ni Jamal. Kaya tinanggap namin si Ahmed. Una, tahimik lang siya sa mga pag-aaral. Nakatungo. Nagsusulat ng kung ano-ano. Minsan, hindi ko alam kung sermon ba ang sinusundan niya o ang mukha ng bawat isa sa amin. Pero kapag nagtanong siya, malalalim. Bakit mahalaga kay Jesus ang pagpapatawad? Paano niya kayang mahalin ang mga kaaway niya? Paano kung ang isang tao ay lumapit kay Kristo pero puno ng kasalanan? Tatanggapin pa rin ba siya? Sinasagot ko ang kaya kong sagutin. At ang hindi ko kayang sagutin, ipinagpapaubaya ko sa Espiritu. Sa tuwing nagtatapos ang mga pulong, lumalapit siya sa akin. Akram, sabi niya minsan, pwede ko bang makita ang mga meeting ng ibang grupo ninyo? Napakunot ang noo ko. Bakit mo kailangan makita? Mas gusto ko lang maintindihan, sagot niya, nakangiti. Pero ang ngiti niya ay parang tanong, hindi sagot. Humina ako ng malalim. Hindi namin agad ibinibigay ang lokasyon ng ibang grupo. Delikado. Tumango siya, mabagal. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang mas lumalim. May malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung tama bang pagkatiwalaan siya. Pero nakita ko kung paano niyang yakapin si Jamal minsan, parang tunay na kapatid. Nakita ko ang pagkapit niya sa mga salita. Nakita ko ang pagluha niya sa dasal. Pero may isang bagay sa kilos niya. Maliit. Mahirap hulihin. Pero naroon. Ang sobrang tahimik na nagmamasid. Babalikan natin yan, sabi ko sa kanya. Maghintay ka lamang. Ngumiti siya. Akram. Hihintayin ko. Pero nang gabing iyon, bago kami maghiwalay, tumingin siya sa akin ng diretsyo sa mata, at doon ko nakita ang unang piraso ng aninong hindi ko maipaliwanag. Isang kislap na parang tanong. Sino ba talaga ang nagmamasid dito? Sa mga sumunod na linggo, may kung anong humahaplos sa likod ng leg ko tuwing nagtitipon kami. Hindi ko agad matawag na takot. Hindi rin kaba.
Mas parang malamig na hinala na dumarampi na para bang may matang umaaligid sa mga hindi nakikita. Mahirap ipaliwanag pero ramdam ko. At nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Isang gabi, habang nasa basement kami ng tindahan ni Ravi para sa pag-aaral, biglang tumahol ang aso sa labas ng walang dahilan. Nadaanan namin ang asong iyon maraming beses, hindi ito nag-ingay. Ngayon, parang may naaninag na kakaiba. "Huwag kayong gagalaw," bulong ni Yahya habang dahan-dahan niyang pinatay ang maliit na ilaw. Tahimik kaming lahat. Tanging tibok ng puso namin ang naririnig ko. Pagkatapos ng ilang segundong parang oras, walang nangyari. Walang kumatok. Walang pumasok. Ngunit binago ng sandaling iyon ang pakiramdam ko. Ibang-iba ang hangin sa paligid namin. Parang may nagbubukas ng pinto ng bagyo pero hindi namin nakikita kung nasaan. Makalipas ang ilang araw, nawalan kami ng isa sa pinakamatagal naming kasama. Si Musa, isang labandero na palaging nauuna sa pagdating. Hindi siya sumipot sa 2 sunod na linggo. Wala ring sagot sa mga tawag. Nang tinanong namin ang kasama niya sa trabaho, natigilan ang tao bago sumagot. Inaresto siya. Hindi ko alam kung bakit. Napatigil kami. Walang nagsalita. Pero kita ko sa mata ni Jamal ang takot na hindi niya masabi. Isang linggo pa, sumunod si Fatima. Isang gabing may pulong dapat kami, hindi siya dumating. Kinabukasan, sinabi ng workmate niya na may mga pulis na dumampot sa kanya malapit sa ospital. Bakit? Ano raw ang kasalanan niya, tanong ko. Umiling ang kausap namin. Hindi ko alam pero parang may pangalan siyang binanggit ng mga pulis bago siya isinakay. Anong pangalan? Umiling muli. Hindi ko narinig. Pero sa tono, alam kong may alam siya, hindi lang niya kayang sabihin. At alam ko rin, hindi iyon pangkaraniwang pagdakip. Simula noon, nag-iba ang kilos namin. Mas konting salita. Mas konting oras. Mas maraming sulyap sa paligid bago pumasok sa lugar ng pulong. Mas maraming pagdadasal bago tumawid ng kalsada. Parang bigla kaming naging mga ibon na sinasapol ng hangin kahit walang bagyo. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Hindi ko sila nakikita, pero ramdam ng balat ko ang bigat ng mga hakbang na hindi naghahangad ng ingay. Napabilis ang lakad ko. Kumanan ako sa eskinita. Tumawid. Bumilis pa. Wala. Pagdating ko sa kwarto ko, parang nanikip ang dibdib ko. Humiga ako sa kama nang hindi binubuksan ang ilaw. Panginoon, bulong ko, ano bang nangyayari? Walang sagot. Pero may biglang malakas na hampas ng hangin sa bintana, na parang paalala na hindi ko kayang sagutin ang tanong ko ng mag-isa. Sa loob ng mga sumunod na araw, sunod-sunod na ang kababalaghan. Isang pulong ang muntik ma-raid. Isang miyembro ang nagpakitang kinakabahan at ayaw magsalita. May 2 tao na hindi namin kilala ang nagtangkang sumunod kay Jamal. At kahit ang simplesteng usapan ay para bang may nakikinig mula sa kabilang pader. Isang gabi, matapos ang maikling pag-aaral, nagtakip ako ng pinto at nilapitan si Yahya. Nararamdaman mo rin ba? Tanong ko. Tumango siya agad, hindi nag-alinlangan. Matagal ko nang nararamdaman. Bakit hindi mo sinabi? Tanging ikaw lang ang hindi pa nagtanong. Sa tingin mo may nagtataksil? Tinitigan niya ako, mahaba, mabigat. Hindi ko alam, sagot niya. Pero may nakakaalam ng mga kilos natin. At hindi iyon aksidente. Napahawak ako sa aking sentido. Paano nila nalaman ang mga petsa ng pulong? Ang mga lokasyon? Ang mga tao? Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan. Ang sagot ay halatang halata at nakalutang na sa hangin na parang usok mula sa sunog. May nagmamasid mula sa loob. At kung sino man siya, malinaw na mas marunong siyang magtago kaysa sa atin. Sa huling gabi bago bumuka ang lupa, nagpunta ako sa maliit na tindahan ni Ravi. Ang grupo ay halos kumpleto. Tahimik. Mabibigat ang mga mata. Walang masyadong salita. Noong una, hindi ko napansin si Ahmed pero maya-maya pumasok siya sa likod. Pasensya na, nahuli ako, sabi niya, hinal may pawis sa noo. Bakit parang galing kang takbo? Tanong ni Jamal. Wala madaming checkpoint, sagot niya. Iyon ang unang beses na nagsinungaling siya nang hindi marunong itago. Sinimulan ko ang sermon ngunit nagulat ako nang wala akong maramdaman na kapayapaan.
Hindi tulad ng mga naunang gabing punong-puno kami ng pag-asa. Ngayon, parang nakabitin ang hangin sa itaas namin, parang ang bawat salita ay sinusukat ng mga mata na hindi namin nakikita. Pagkatapos, nagdasal kami. Isang simpleng bulong lamang. Ngunit habang nakayuko ako, may naramdaman akong lamig na gumapang mula sa aking gulugod. Pagmulat ko, nakita ko si Ahmed nakatitig sa amin. Hindi nagdarasal. Hindi nakayuko. Nanunukat ang mga mata. Ahmed, tawag ko. Nagulat siya, parang nahuli sa maling lugar. Ay! Amen, sagot niya ng alangan. Kinabukasan, may nangyaring hindi ko kayang kalimutan. 3 pulong ang sabay-sabay na nakatakda sa 3 magkakaibang lugar. Bihira naming gawin yon, pero kailangan dahil dumadami ang bagong convert at kailangan ng iba't ibang grupo. Nasa basement kami ni Ravi nang biglang may malakas na kalampag sa labas. Parang bakal na bumabangga sa pinto. Buksan niyo! Religious police! Parang bumagsak ang buong mundo sa dibdib ko. Tago, sigaw ni Yahya, ngunit huli na. May sumigaw sa itaas. May nabasad. May nagtakbuhan. May umiiyak. Akram, dito, hinihila ako ni Jamal, ngunit bago ko pa maabot ang likod na pinto, dumagsa ang mga armadong lalaki. Humiga sa sahig. Ngayon na. Walang oras para mag-isip. Wala nang pagtakbo. Wala nang kabutihang maaaring gawin. Sa isang iglap, dinikdik nila ang mga mukha namin sa malamig na semento, parang wala kaming dignidad. Tinapakan nila ang kamay ng isang kapatid. Sinipa si Yahya sa tagiliran. Inangat nila ako sa kwelyo na parang basahan. Tingnan niyo ito, sabi ng isa. Ito ang pinuno. At bago ko pa masabi ang alinman, sinuntok nila ako sa sikmura. 2. 3. Hanggang mawalan ako ng hangin at halos mawalan ng ulirat. Nang nagbalik ang malabong paningin ko, nasa likod na kami ng isang van. Nakaposas. Nakatali ang mga binti. At isa-isa kaming tinatawag upang ihiwalay. Ano ang nangyari sa iba? Tanong ko sa bantay. Sumagot siya na parang wala lang, sabay naming sinalakay ang 3 grupo. Parang may umugyog sa utak ko. 3 raid. Iisang oras. Iisang gabi. Ibig sabihin, iisang nagbigay ng impormasyon. At kung sino man yon, alam niya ang lahat ng lokasyon. Ang lahat ng oras. Ang lahat ng pangalan. Ako ang huli nilang dinala sa interrogation room. Mabaho. Marumi. May ilaw na nakatutok sa mukha ko. Ang pulis sa harap ko ay may hawak na folder. Akram, sabi niya na may ngising hindi ko makakalimutan, kilala ka namin. Binuksan niya ang folder. At doon natuyo ang lalamunan ko. Mga larawan. Mga mukha. Mga meeting. Mga seremonya ng binyag sa disyerto. Ako, si Yahya, si Jamal, lahat kami nakunan mula sa anggulong hindi namin nakita. Paano? Bulong ko. Hindi siya sumagot. Imbes, pinindot niya ang isang recorder. At narinig ko ang boses. Boses na kilalang kilala ko. Ang susunod na meeting nila ay sa basement ni Ravi, Biyernes. Naroon si Akram at ang mga miyembro ng pangunahing grupo. Si Ahmed. Gumuho ang loob ko. Hindi ko maramdaman ang katawan ko. Pinakita nila ang mga pahinang punong-puno ng sulat kamay niya, mga tala tungkol sa bawat miyembro. Mga oras. Mga address. Mga pangalang ipinagkatiwala namin sa kanya. Magaling siyang nagtrabaho, sabi ng pulis. Tahimik. Matalino. At malapit sa'yo. Hindi ko alam kung luha o dugo ang nasa labi ko. Basta hindi ako makagalaw. Bakit? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses. Ngumiti ang pulis. Dahil naniwala ka. Parang bumuka ang lupa sa ilalim ko. Parang nilamon ako ng sariling hangin. Lahat ng itinatayo namin nawasak sa isang iglap. Lahat ng pinangalagaan namin natangay ng isang taong hinayaan kong lumapit. Sa huling sandaling iyon, bago nila muling tinakpan ang ulo ko ng itim na tela, isa lang ang pumasok sa isip ko. Paano ka mabubuhay sa mundong ang sariling tahanan mo ang unang bumuho? Ang unang 2 araw sa loob ng kulungan ay walang pangalan. Walang oras. Walang direksyon. Tanging sakit at dilim. Sa sandaling pinasok nila ako sa makitid na selda,
Hinila nila pababa ang itim na tela sa ulo ko at doon ko nakita ang mundo na magiging universo ko. 4 na pader na kulay abo, isang ilaw na nanginginig at sementong sahig na amoy dugo at pawis. Wala itong kaluluwa. Pero mararamdaman mo ang lahat ng kaluluwang dumanas dito. Masasanay ka rin, sabi ng guard na may ngising parang kutsilyo. O baka mabaliw ka bago ka masanay. Pagbagsak ng pinto, nagsimula ang impyerno. Hindi ako binigyan ng pagkain hanggang kinabukasan. Hindi rin ako pinayagang matulog ng mahaba. Kada oras, may sisigaw sa pasilyo, may sisipa sa pinto, may bubukas ng ilaw, may babagsak na bakal na tunog. Para akong pinagsasabay na nilulunod at binubuhay. Sa tuwing dinadala nila ako sa interrogation room, may bagong paraan sila ng pagpapahirap. Minsan suntok. Minsan kuryente. Minsan pinipilit akong tumayo nang hindi kumikilos habang may nakaumang na baril sa ulo ko. Pero higit pa sa pisikal, ang pinakamasakit ay ang mga salitang ibinubulong nila. Lahat ng miyembro mo nagsasalita na. Si Yahya, sinabi na ang pangalan mo. Ikaw ang tinuturo. Sino ka para protektahan ang sinumang iyon? Pastor. Leader. Tanga ka. Magsalita ka na o kami ang pupunta sa nanay mo. Hindi ko alam kung alin ang totoo o alin ang panakot. Pero sa sobrang pagod, minsan hindi ko na rin alam alin ang panaginip at alin ang gising. Noong 3 araw, hindi ko naramdam ang braso ko. Namamaga. Nanginginig. Hindi ko alam kung may nabali. Sa sobrang hapdi, hindi ko na rin alam kung dapat pa ba akong umiyak. Pinilit nilang umupo ako sa harapan ng opisyal na nakilala ko na, si Khalid, ang pinakamatagal na interrogator. Akram, sabi niya, tinitingnan ako na parang eksperimento. May paraan para matapos ang lahat. Sabihin mo lang sa amin ang mga address ng natitira pa niyong grupo. Hindi ako kumibo. Inilapit niya ang mukha niya. Wala nang magliligtas sa'yo. Wala. Ni ang Diyos mo. Sa gitna ng lahat, may pumitik na kakaiba sa loob ko. Parang maliit na apoy na pinilit patayin ngunit kumukutitap pa rin. Hindi niya ako iiwan, bulong ko. Ha? Tanong ni Khalid. Umiti ako ng mahina. Kahit masakit. At kahit iwan mo na ako, dagdag ko sa isip ko, kahit doon sa hukay ako bumagsak, kasama pa rin kita. Pagkatapos ng interrogation na yon, ibinalik nila ako sa selda. Hindi ako makaahon. Nanginginig ang tuhod ko. Pero nang ipinikit ko ang mga mata ko, may nangyaring hindi ko inaasahan. Tahimik. Hindi yung tahimik na nakakatakot, kundi tahimik na parang yakap. Tahimik na parang may yumayakap sa loob ng isip ko. Akram. Hindi iyon tunog. Hindi iyon pandinig. Parang kilala ko na ang boses na yon bago pa man magsalita. Hindi ka nag-iisa. Bigla akong napahinga ng malalim. Ang lamig ng selda biglang nag-iba. Hindi ito naging mainit pero nagkaroon ng presensya. Presensyang hindi galing sa tao, hindi galing sa imahinasyon. May bigat. May init. May kapangyarihan. Panginoon, bulong ko, halos hindi ako makapaniwala. Walang sagot. Pero may liwanag na hindi ko nakikita sa mata, pero ramdam ng puso ko. Parang biglang lumiwanag ang loob ko kahit walang ilaw. Kinabukasan, pinasok ako ng 2 guard para sa panibagong interrogation. Naglalakad ako ng mabagal, pero ramdam kong may kasama akong hindi nila nakikita. Para akong batang may hawak na kamay, kahit wala namang kamay na nakahawak. Pagpasok ko sa kwarto, ang unang tanong ni Khalid. Bakit ka nakangiti? Hindi ko napigilan. Hindi ako dapat mumiti. Hindi iyon normal. Pero may kapayapaan ako na hindi nila kayang pukpukin. Pagod lang po, sagot ko, simple. Hindi siya natuwa. Akram, nawawala na ang mga kasama mo. Hindi mo alam kung sino ang buhay. Hindi mo alam kung sino ang pinapatay. At miningiti mo ako. Tinitigan ko siya. Hindi ako nag-iisa. Tumawa siya. Si Jesus na naman. Hindi kanya masasalba rito. Pero mas tumingkad ang lakas sa puso ko. At habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pinapatawad ko si Am. Hindi dahil madali, kundi dahil parang hindi ko nahawak ang bigat. Parang may kamay na nagtanggal ng bato sa dibdib ko. Parang binigyan ako ng kapayapaan na hindi makatuwiran, hindi praktikal, hindi normal. At sa gitna ng kahibangan, dun ko narinig ang tinig. Hindi boses ng tao.
Hindi koleksyon ng imagination. Hindi tunog mula sa labas kundi mula sa kalaliman ng pagkatao ko. Akram, ang espada ay hindi hihipo sa'yo. Natigil ang mundo ko. Napahawak ako sa pader. Ano, bulong ko. Pero wala nang sumunod. Ilang oras akong nakatulala, hindi alam kung ako ba ay nababaliw o sadyang may ipinapahayag ang langit. Ang utak ko nagsasabing imposibleng hindi ako mapatay. Ang puso ko nagsasabing may nangyayaring hindi ko pa maintindihan. Kinabukasan, ang torture ay mas malala. Kahit anong pangako ng tahimik na kapayapaan ay natakpan ng sigaw at sakit. Pero kahit sa gitna ng pagdurugo, ang mga salitang iyon ay parang lumulutang sa hangin. Ang espada ay hindi hihipo sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumapit ako doon. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon lang ang natitirang hindi nila kayang kunin. Pagdating ng ika-6 na araw, tumigil ang torture. Hindi dahil naawa sila, kundi dahil handa na ang hatol. Pumasok ang isang opisyal sa selda. Malinis ang damit niya. Mabango. Parang galing sa opisina at hindi sa kulungan. Akram, sabi niya habang hawak ang clipboard. Naririto na ang desisyon. Hindi siya galit. Hindi siya masaya. Para lang siyang nagbabasa ng oras sa relo niya. Ika-7 ng Marso, sabi niya. Sa pampublikong plaza. Napatigil ang paghinga ko. Pagpugot. Hindi ako nakasagot. Lumapit siya. Tumigil sa harap ko. Ihanda mo ang sarili mo. Lumabas siya, iniwan ang pinto na unti-unting sumara. At habang pumipintig ang mga tainga ko sa katahimikan, parang unti-unting bumaba ang isang tanong na hindi ko kayang ilabas ng malakas. Yung boses ba ay pangarap lang? O kaya, Diyos mismo ang naghahanda sa akin sa isang bagay na hindi ko kayang sukatin? Habang dahan-dahan kong isinandal ang likod ko sa malamig na pader at pinikit ang mga mata, narinig ko ulit, mahina, hindi napipintasan, pero malinaw. Hindi ka iiwan. At doon nagtapos ang araw. Hindi ko alam kung panaginip ba yon, guni-guni, o simula ng himala. Pero malinaw ang isang bagay. May paparating. At hindi ito ordinaryo. Ang umaga ng ika-7 ng Marso ay hindi parang ordinaryong umaga. Hindi ito parang araw na unti-unting sumisikat. Hindi ito parang pagbangon pagkatapos ng mahabang gabi. Ito ay parang pintuang binuksan patungo sa hukay o sa langit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin sa dalawa ang inihanda para sa akin. Dinala nila ako mula sa selda nang wala pa ang sikat ng araw. Walang salita. Walang paliwanag. Tanging yabag ng mga bota at tunog ng posas na pumipiga sa balat ko. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang anghang ng hangin ng Riyadh at ang malamig na katahimikan na parang nagbabadya ng bagyo. Sinakay nila ako sa loob ng armored vehicle. Hindi ko makita sa labas dahil sa tinted window, pero ramdam ko ang panginginig ng makina, ang bigat ng tensyon, at ang kakaibang hinahon sa loob ko. Para bang may kamay na nakapatong sa dibdib ko, pinipilit akong huminga ng dahan-dahan. Mula sa sandaling iyon, wala nang bumabalik sa isip ko kundi ang boses na iyon sa selda. Ang espada ay hindi hihipo sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako naniniwala. Pero habang umaandar ang sasakyan, habang papalapit kami sa plaza, habang nararamdaman kong umiinit ang hangin sa paligid, mas lalo kong naramdaman na hindi iyon pantasya. Pagdating namin, narinig ko agad ang ugong ng libo-libong tao. Hindi ko pa sila nakikita, pero ang ingay nila ay parang alon na sumasalpok sa dibdib ko. May hiyawan. May bulungan. May nag-aabang. May nagdarasal. May nagtatawanan. Nakikita ko sa mga mata ng mga gwardiya ang pag-iwas ng tingin. Wala silang sinasabi, pero ramdam ko, kahit sila, takot sa araw na ito. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, sumalubong sa akin ang init ng araw. Malakas. Masakit. Parang spotlight na nakatutok sa isang kriminal na nakatakas. Pero higit pa sa init, ang lakas ng tingin ng libo-libong mata ay halos tumusok sa balat ko. At nang itinaas nila ako sa entablado, doon ko nakita ang buong larawan. Punang plaza. Mga lalaking nakataob, batang nakapatong sa balikat ng ama nila, mga babae sa likod ng bakod, mga opisyal ng gobyerno sa harapang upuan. Cameras. Lante. Drones na nakalutang sa ere. At sa gitna ng lahat ang berdugo. Mataas. Malaki ang balikat. Nakasuot ng itim. At sa kamay niya ang espada.
Ang mismong espada na naging huling tanawin ng daan-daang kalalakihan bago tuluyang mamatay. Tinulak nila ako paluhod. Mahigpit. Marahas. Tumama ang tuhod ko sa kahoy na entablado. Napasinghap ako sa sakit. Narinig ko ang bulungan ng isang lalaki sa likod ko. Magiging mabilis lang ito siguro. Tiningnan ko ang berdugo. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil natatakpan ng tela, pero ang mga mata niya ay hindi mata ng taong sanay sa trabaho. May panginginig. May alinlangan. O baka ako lang iyon ang nakapansin. Tinapik ng opisyal ang balikat niya. Simulan na. At biglang tumahimik ang plaza. Hindi normal na katahimikan. Ito yung katahimikan na parang huminto ang mundo para maghintay. Parang may titimbangin. Parang may itatala sa kasaysayan kahit hindi pa nangyayari. Hinawakan ng berdugo ang espada gamit ang dalawang kamay. Inangat niya yon ng mabagal. Napansin ko ang pagbigat ng hangin. Para bang tumigas ang paligid. Para bang may humawak sa oras. At doon, sa mismong sandaling iyon, wala akong naramdaman na takot. Hindi ko alam kung bakit. Dapat nanginginig ako. Dapat sumisigaw ako. Dapat umiiyak ako. Pero ang loob ko ay parang kalmadong dagat. At ang mga salitang iyon, ang espada ay hindi hihipo sa'yo. Parang inuulit ng puso ko. Narinig ko ang hinga ng berdugo. Mabigat. Malalim. Parang pinipilit ang sarili gawin ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Tinaas niya ang espada ng mas mataas. Kumislap ito sa araw. Para siyang nag-aalok ng anting-anting sa langit. Isang bata ang sumigaw mula sa gilid. Baba, tingnan mo. Tignan mo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumama sa akin ang sigaw na yon. Parang hudyat. Parang marka. At nang ibababa na ng berdugo ang espada. May nangyari. Hindi ko ito maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magsimula. Pero sa pagitan ng liwanag ng araw at ng kislap ng talim, may something na pumutok. Hindi tunog ng metal. Hindi tunog ng kahoy. Hindi tunog ng tao. Isang tunog na parang sabay na kidlat at hangin at apoy at bulong. Isang tunog na hindi ko narinig kailanman at hindi ko na ulit maririnig. At biglang, pumutok ang espada. Literal na pumutok. Parang salamin na binagsakan ng bato. Parang bulaklak na biglang naghiwa-hiwalay. Ang kumikinang na talim ay nagkapira-piraso, lumipad sa ere at kumalat sa entablado. May ilang pirasong tumama sa bilog ng mga opisyal. May ilang tumama sa kahoy at bumaon. Tumigil ang mundo. Napatigil ang berdugo, nakatitig sa hawakan ng espadang wala ng talim. Namilog ang mata niya. Bumuka ang bibig. Parang nawalan siya ng lakas sa tuhod. At ang buong plaza. Umungol. Hindi sumigaw. Hindi nag-inay. Umungol. Parang isang higanteng halimaw na nagising. Parang isang dagat na sabay-sabay huminga. Nagsimulang umatras ang mga tao. Ang iba na paluhod. Ang iba na pasigaw, Subhanallah. Allahu Akbar. Ano yon? Milagro ba yon? Trick lang ba to? May isang babae na hinimatay. May batang nagsimulang umiyak. May isang lalaking sumigaw ng, tumakbo kayo. Pero walang tumakbo. Lahat nakatitig. Lahat nag-aantay ng susunod. Ako mismo hindi makagalaw. Naramdaman ko ang hangin. Malamig. Hindi dapat malamig sa tanghali ng Riyadh. Pero malamig. Parang dumaan ang isang presensya na hindi nakikita pero hindi maitatanggi. At sa mismong gitna ng lahat ng iyon, may nangyari sa loob ko. Parang may pumutok na liwanag. Hindi ko nakikita pero nararamdaman ko. Hindi ito guni-guni. Hindi ito stress. Hindi ito pagod. Ito ay parang yakap na bumabalot sa dibdib ko mula sa loob palabas. Narinig ko ang isang bulong na mas malakas kaysa kahit anong sigaw doon. Akram. Dumulas ang luha ko. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam ko ang boses. Hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, habang nakaluhod ako sa entablado, walang espada, walang berdugo, walang tagapagtanggol, walang pag-asa, ngunit meron siyang nagpasabi. Hindi ako nag-iisa. Ang unang opisyal na gumalaw ay si General Rafik, kilalang kilabot ng lungsod.
Tumayo siya, nanginginig ang kamay. Isara gane cameras. Ngayon iyan. Pero huli na. May mga cellphone na nakalusot. May mga video na naipadala na. May mga mata na nakakita ng hindi kayang itago. May mga taong nagsigawan mula sa gilid. Nakita ninyo? Nabasag ang espada. Hinawakan siya ng liwanag. Hindi siya tinamaan. Milagro. Milagro. Magpakalat kayo, sigaw ng isa pang opisyal, nanginginig na ang boses. Arestuhin din ilahat ng nagre-record. Pero walang umalis. Wala ring lumapit sa akin. Lahat nakapako ang tingin. Ang berdugo ay natumba sa tuhod niya. Hindi dahil sa takot sa gobyerno, kundi dahil sa takot sa langit. At habang ang plaza ay unti-unting nagiging kaguluhan, habang nagsisigawan ang mga tao, habang ang mga sundalo ay hindi alam kung hahampasin ba ang mga tao o tatakbo, habang ang mga leader ay nagpapalitan ng utos na walang gustong sundin. Ako ay nakaluhod pa rin sa sahig. Hindi ako gumalaw. Hindi rin nila alam kung gagalawin nila ako. At doon tumigil ang buong mundo sa isang tanong na hindi sinasabi pero naririnig sa puso ng libo-libo. Kung nakita natin ito, paano natin tatakasan ang katotohanan? At iyon mismo ang sandaling nagsimula ang kaguluhan na hindi na mapipigilan. Hindi ng mga opisyal. Hindi ng mga sundalo. Hindi ng buong bansa. Hindi pa tuluyang nauubos ang kaguluhan sa plaza nang magsimula ang pangalawang bagyo, ang bagyong gawa sa tao, sa bulungan, sa takot, sa pagdududa, sa pananampalataya. Kung gaano kabilis nabasag ang espada, ganoon kabilis kumalat ang balita. Sa loob lamang ng 2 oras, kahit saan sa Riyadh, may taong sumusubok magkwento ng iyong lalaki sa execution, hindi natamaan. May nagmumura sa takot, may nagtatawa sa pagkabigla, may umiiyak na parang may binuksang sugat sa puso nila. May mga tumatawag dito na milagro. Ang iba, panlilin lang daw. Pero walang sinuman ang kayang magsabi ng buong tapang na wala akong nakita. Dahil kahit ang mga hindi nakadalo, alam sa tono ng mga saksi na may nangyaring hindi normal. Sa loob ng secure facility kung saan nila ako pansamantalang dinala, maririnig ko pa ang ugong ng mga tanong mula sa hallway. Paano nabasag ang espada? May ginawa ba siyang salamangka? Huwag mong sabihin sa akin may Diyos na sumalo sa lalaki. Baka drone. Baka laser. Baka hindi mo kayang ipaliwanag dahil Diyos na. At pagkatapos katahimikan. Mabigat. Makapal. Delikado. Kahit ang mga bantay ay hindi na makatingin sa akin sa parehong paraan. Dati, titig nila ay galit o paghamak. Ngayon, may halong pag-iwas, parang baka kung tumingin sila ng diretsyo, may makita silang hindi kayang dalhin ng kaluluwa nila. Isang gabi, habang dinadala nila ako pabalik sa kwarto, isang bantay ang hindi sinasadyang nabitawan ang flashlight niya. Napayuko siya kaagad para pulutin, pero nagtagal ang pagkakayuko niya. Nang tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses niya. Akram, bulong niya, halos hindi na umaabot sa ilaw. Ano ba talaga ang nakita ko? Hindi ko sinagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil ramdam kong hindi iyon ang sandaling dapat magsalita ako. Mahalaga ang tanong niya. Kailangan niya itong buuin ng mag-isa. Pagbalik ko sa loob ng selda, naramdaman ko ang kilabot. Hindi galing sa takot, kundi galing sa dami ng mata sa bansa na ngayon ay nakatingin sa akin, kahit hindi nila alam kung saan ako dinala. Kinagabihan, narinig ko mula sa kabilang selda ang 2 gwardiya na nag-uusap. Sinabi ng anak ko na nakita niya sa video may liwanag daw. Magsinungaling man ang mga tao, hindi sabay-sabay. Tingin mo milagro talaga? Hindi ko alam. Pero hindi ako makatulog simula nung araw na yon. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Pero bawat salita nila ay parang patak ng ulan na unti-unting bumubuo ng baha. Pagdating ng 5 araw, lumipat ang usap-usapan mula sa bulungan patungo sa tahasang pagtatanong. May 2 baguhang gwardiya ang pumasok para dalhan ako ng pagkain. Hindi sila dapat magsalita, pero bago sila lumabas, tumigil ang isa at hindi ko inaasahang tanong ang binitawan niya. Kung totoo ang Diyos mo, bakit ikaw? Bakit doon? Bakit ngayon? Hindi ko inasahan ang tanong na yon. Hindi ko rin kayang sagutin iyon sa logic. Kaya tininan ko lang siya ng diretsyo. Bakit hindi? Napakibit balikat siya, parang iyon ang pinakamahirap na sagot na narinig niya. Umiling at lumabas.
Pero ilang sandali bago sumara ang pinto, may bumulong mula sa likod niya. Akram, pagdasal mo naman ako. At doon ko nalaman, ang alingawngaw ay hindi lang ingay. Isa itong lindol. Habang sa kulungan ay may nagbabago, sa labas ay may mas wild pang nangyayari. Hindi ko pa alam noon, pero nang makalabas ako, ikinuwento nila sa akin nang halos hindi makahinga sa excitement. Akram, sabi ni Jamal, yung balita imposible nang pigilan. Sa loob ng ilalim na network namin, may mga video na kumalat sa loob ng 24 oras. Wala pang isang linggo, naipadala rin ito sa mga pinsan ng kaibigan ng kapatid ng kapitbahay, mga taong hindi dapat makakita, pero nakakita. Sinubukan ng gobyerno i-take down ang lahat. Pero parang tukso, habang binubura nila ang isa, may 10 bagong upload ang sumusulpot. Ang mga kabataan ang pinakamabilis kumilos. Ang mga estudyante sa unibersidad ay biglang nagtanong sa chat groups nila. Hindi ba sinabi sa atin na walang himala sa modernong panahon? Bakit parang iba ang nakita ko? May kakilala ba kayong Kristiyano? Gusto kong magtanong. Sa loob ng isang buwan, triple ang growth ng underground movement. Mga taong dati ay nagtatago sa dilim, ngayon ay nagkukwento sa piling ilang kaibigan. Parang kalat ng apoy na nagmumula sa isang maliit na baga na binugahan ng hangin. At ang pinaka hindi inaasahan, ang mismong berdugo na dapat pumatay sa akin. Hindi ko ito nalaman hanggang makalabas ako, pero ikinuwento ni Yahya na ang lalaki ay naghanap ng Kristiyanong Pilipino makalipas ang 2 linggo. Hindi ako makatulog, sabi raw niya. Tuwing ipinikit ko ang mata ko, nakikita ko ang liwanag. At ikinuwento niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan kahit hindi ko nasaksihan ng personal. Sabi niya, Akram, nung inangat daw niya ang espada, may parang presensyang pumigil sa kamay niya bago pa man pumutok ang talim. Kung hindi ako umiyak noon, siguro dahil wala na akong luha. Habang lumalakas ang alingawngaw, may isang pamilya na giniba ng puna para itayo muli. Ang pamilya ni Ahmed. Hindi sinasadyang nakarating sa akin ang balita. 3 linggo matapos magiba ang espada, natagpuan si Ahmed, malamig na. Walang nakakita. Walang iniwang sulat. Pero may mga bulong na siya raw ay bumigay, hindi sa kahihiyan, kundi sa bigat ng konsensya. Hindi ako natuwa. Hindi ako gumanti. Hindi ako nagsaya. Tumingin lang ako sa dingding ng matagal at bumulong. Panginoon. Siya ang nagtaksil, pero siya rin ang ipinagdasal ko. Nasa inyo na po siya. Pero ang mas nakapangingilabot, ang asawa niya at ang 2 anak, sa gitna ng pagluluksa, ay naghanap ng mga taong dati nilang kinamumuhian, mga mananampalataya. At ayon sa kwento ni Jamal, dahil daw sa bigat ng ginawa ni Ahmed, natauhan ang pamilya kung gaano kalalim ang pagdurusa ng mga Kristiyano dito. At ang tanong daw ng asawa niya, kung kayang patawarin ng Diyos ang asawa ko, pwede bang may bagong simula rin para sa amin? At doon nagsimula ang isa sa pinakakakaibang biyaya sa loob ng ilalim na network. Ang pamilya ng nagtaksil ay naging saksi ng pag-ibig ng mga taong nasaktan niya. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung paano yon nangyari. Nang lumipas ang 2 buwan, hindi na ako itinuturing ng ilan bilang kriminal. Sa iba, multo ako ng kanilang sistema. Sa iba naman, patunay na hindi kayang ikulong ang katotohanan. Naramdaman ko ito unang beses nang ilabas nila ako para ilipat ng facility. Sa hallway, isang batang gwardiya ang natigilan nang makita ako. Nabitawan niya ang clipboard niya. Nang ibinaba niya yon, nakatingin siya sa akin nang parang may tanong na matagal niyang kinikimkim. Sir, kayo ba talaga yung nasa video? Hindi ko alam alin ang nakita mo, sagot ko. Yung espada, hindi niya tinapos. Tumango na lang siya. Sir, kung totoo yun, wala nang katulad noon sa buong buhay ko. At bago siya tumalikod, bumulong siya. Hindi ko alam kung naniniwala ako. Pero ayokong isipin na wala akong nakita. Pagdating namin sa bagong pasilidad, isa pang gwardiya ang nagtangkang makiusap. Akram, sabi niya mahina, kung magdadasal ka isama mo naman ako. At doon ko unang naramdaman ang bigat ng isang katotohanan na hindi pa pumapasok ng buo sa isip ko. Hindi na ako fugitibo. Hindi ako takas, hindi ako lihim na pastor na nagtatago sa mga anino, hindi ako biktima ng paghihiganti. Ako ay naging simbolo ng isang bagay na hindi ko sinimulan, pero ginagamit ako ngayon para sa isang apoy na hindi ko kayang pigilan. Ang Riyadh ay yumanig, hindi sa lindol kundi sa tanong. Kung totoo iyon, ano pa kaya ang totoo na hindi namin alam?
At habang nakaupo ako sa sulok ng bago kong selda, pumikit ako, huminga ng malalim, at naramdaman ko na may paparating na mas malaki pa. Isang bulong sa puso ko ang nagsabi, "Akram, hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang." At ang tanong na pumintig sa isip ko, kung ito pa lang ang simula, saan tayo dadalhin ito? 6 na taon ang lumipas mula sa araw na nabasag ang espada, pero sa bawat paggising ko, pakiramdam ko ay kahapon lamang ang liwanag na yon. Para bang ang plaza ay nasa ilalim pa rin ng mga talampakan ko, para bang naririnig ko pa rin ang sigaw ng tao, para bang ramdam ko pa rin ang biglaang paghinto ng mundo. Hindi ko man makita ang eksenang iyon ngayon, dala ko iyon sa bawat hakbang ko. At ang kahanga-hanga, hindi iyon nanatili bilang isang magandang alaala. Nagbunga iyon. Lumago. Kumalat. Umaapoy. Kung noong unang taon pagkatapos ng himala ay takot na takot kami gumalaw, ngayong ika-6 na taon ay para kaming naglalakad sa gilid ng bangin na tumatawid kahit alam naming walang tulay, pero pumapasa pa rin. Dati, ang mga grupo namin ay tig-8, tig-10. Ngayon, may mga lugar na umaabot sa 40, minsan higit pa. Hindi dahil may kampanya kami, hindi dahil may plano. Parang ang mga tao mismo ang naghahanap ng pintuan. Parang sila ang kumakatok. Lalo na ang mga kabataan. Minsan, habang nasa maliit kaming apartment sa Jeddah para sa training, isang binatilyong mga 20 ang edad ang lumapit sa akin. "Pastor Akram," sabi niya habang hawak ang lumang notebook, "paano mo alam na totoong tinawag ka niya?" Tinitigan ko ang mukha niya. Hindi tulad ng mga nauna kong nakakilala, siya ay lumaki sa panahon kung saan umiikot ang mga video ng plaza sa mga yen, sa mga naka-encrypted apps, sa mga murmur networks. Hindi niya nakita ang execution sa mismong plaza. Pero nakita niya ang katanungang yumanig sa bansa. Sinara ko ang aklat sa harap ko at tumikhim. "Anak," sabi ko, "hindi ko alam. Hindi ako maasta na alam ko agad. Pero nang dumating ang panahon na wala ng tao na maaaring magligtas sa akin, siya ang natira." Nagbaba siya ng tingin tapos ngumiti ng mahina. Gusto ko rin maramdaman iyon. Napangiti ako. "Huwag kang mag-alala. Hindi siya marunong magtago sa taong naghahanap." At doon ko nakita kung bakit lalong lumalago ang kilusan. Hindi na takot ang nagdadala sa mga tao sa lihim na simbahan, kundi pagkauhaw. Hindi na sila nagsasalita tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa katotohanan. Hindi na nila gustong mabuhay ng tago, gusto nilang mabuhay ng totoo. Sa loob ng 6 na taon, nagtayo kami ng training cells. Hindi ito paaralan. Hindi ito opisyal. Ito ay parang pagpasa ng apoy. Sa isang apartment sa Dammam, tinuturo ko ang isang grupo na binubuo ng 3 babae at 5 lalaki. Lahat sila, produkto ng alingawngaw na hindi na mapigilan. Kapag nakipag-usap kayo sa mga naghahanap, paliwanag ko, huwag ninyong piliting kumbinsihin sila. Hindi natin trabaho ang magbukas ng puso. Trabaho natin ang maging tapat. Tumango sila, nakatuon ang mga mata. Wala sa kanila ang pinilit na umaten. Lahat sariling hanap. "Pastor," tanong ng isa, "bakit parang mas mahirap ngayon kaysa dati? Kung dumami tayo, bakit mas umiinit ang banta?" Napahina ako ng malalim. Dahil, sagot ko, kapag lumaki ang liwanag, lumalaki rin ang anino. Hindi tumigil ang surveillance, syempre. Hinding-hindi. Sa katunayan, habang lumalakas ang kilusan, mas naging mapanlinlang ang kilos ng gobyerno. Hindi na sila basta-basta ng aresto. Nagmamasid na sila. Pinapabayaan nila tayong umusad para makita kung sino pa ang maugnay. Para bang chess, at gusto nila makita kung saan kami mahina. Sa bawat lakad ko sa kalye, alam kong may mata sa paligid. Hindi ako paranoid, totoo yon. Alam kong ang ilang CCU ay mas nakaprogram para kilalanin ang mukha ko kaysa para magbantay laban sa magnanakaw. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, taon-taon, paulit-ulit, lagi silang pumapalya sa mismong araw na susubukan nila akong hulihin. Parang may kamay na humahawak sa sandali, humihinto sa oras, o naggugulo sa sistema nila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na nila akong halos masilo, pero may nangyari lagi. Minsan nasira ang van, minsan nagloko ang yes nila, minsan nagkaroon ng emergency sa ibang distrito kaya napilitan silang umatras. Tinanong ako minsan ni Yahya, tumatawa. "Pastor, hindi ka ba napapagod na hinahanap ka nila bawat taon?" Sumagot ako, mas malungkot kung hindi nila ako hanapin. Ibig sabihin nun, hindi tayo gumagalaw. Humagalpak siya.
Tama. Kung tahimik ang impyerno, may mali. At doon ko napagtanto, hindi na ako biktima. Hindi rin ako takas. Ako ay marker, palatandaan, bahagi ng kwento na tumatakbo ng mas malaki kaysa buhay ko. At tanggap ko yon. Hindi ko inambisyon, pero tinanggap ko noong araw na hindi bumagsak ang espada. Hindi ko makakalimutan ang araw na dumating sa amin ang balo ni Ahm. Hindi dahil malungkot siya, alam na namin yon. Hindi dahil puno siya ng hiya, halos hindi siya makatingin sa amin noong una. Kundi dahil dala niya ang 2 anak, isang batang babae at isang binatilyo. Tahimik silang tatlo, parang may dala-dalang ulap sa loob ng kwarto. Umupo ang balo at halos hindi makapagsalita. Siya ang nagsimula. Pastor Akram, patawad po. Hindi ko siya pinatapos. Hindi mo kailangan sabihin yan. Tumulo ang luha niya. Pero kailangan ko pong ilabas. Hindi ko po alam ang gagawin. Hindi ko po maintindihan kung bakit ginawa iyon ng asawa ko. Parang may humaplos sa ulo ko. Hindi ko naramdaman ang pait noon. Wala nang natira sa puso ko kundi awa. Hindi ko rin alam, sagot ko. Pero alam ko ito, kung kaya kong patawarin siya, mas kaya siya. Tumingin siya, naguguluhan. Siya. Tumango ako. Ang Diyos. Humikbi ang anak niyang babae. Pastor, may pag-asa pa po ba para kay Papa? Lumuhod ako sa harap ng bata at hinawakan ang kamay niya. Alam mo kung ano ang maganda sa Diyos? Kahit ang mga pagkakamaling hindi natin kayang itama, kaya niyang gawing simula. At doon nagsimula ang isa sa pinaka hindi inaasahan kong kwento. Ang pamilya ng taong sumira sa kilusan ngayon ay bahagi ng kilusan. Hindi natin kayang isulat ang ganyang twist. Siya lang. Lumalaki ang kilusan. Lumalalim. Lumalakas. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa sinasabi kahit kanino, alam kong may paparating. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko sa pulso ng bansa, sa hangin, sa tahimik na bulungan ng mga tao. Isang gabi, habang nasa isang rooftop ako sa Alcobar, pinapanood ang lungsod, parang may humaplos na lamig na hindi galing sa hangin. Tumayo ang balahibo ko. Napapikit ako. At narinig ko ang boses na yon. Akram. Hindi ako nagulat. Parang inaasahan ko. Nagsimula na ang 2 alon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi niya ipinaliwanag. Pero dama ko sa kung paano gumalaw ang gabi, may binubuksan na naman siya. Nang imulat ko ang mga mata ko, may 2 kabataang leader sa likuran ko, naghihintay ng utos. Pastor, sabi nila, handa po kami sa susunod na hakbang. Tinapik ko ang balikat nila. Kung ganoon, simulan na natin. At doon ko naramdaman ang bigat ng susunod na kabanata. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa kilusan. Ito ay tungkol sa isang bansa na ngayon ay nasa bungad ng pagbabago na hindi na mapipigilan. At ikaw na nagbabasa nito ngayon, ikaw mismo, may tanong akong hindi mo maiiwasan. Sasama ka ba? Dahil ang kwentong ito, ang paggalaw na ito, ang himalang ito, hindi ito tapos dito. Ito ay prologo pa lang. Kung nakita mo ang apoy na sumindi 6 na taon na ang nakalipas, ngayon mo palang makikita kung paano ito nagiging dagat ng liwanag. Kaya tinatanong kita, kaibigan. Handa ka bang lumakad kasama namin? Handa ka bang sumaksi sa susunod na yugto ng rebolusyong hindi nakikita pero nararamdaman sa bawat sulok ng mundo? Kung magpatuloy ka sa pagtakip, ibahagi mo ang kwento. Idalangin mo ang mga naghahanap ng liwanag. At manatili kang bukas sa susunod na kabanata. Dahil ang darating pa. Mas malaki. Mas mabangis. Mas mahiwaga. At magsisimula iyon sa susunod na pahina. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. 6 na taon ang lumipas mula sa araw na nabasag ang espada, pero sa bawat paggising ko, pakiramdam ko ay kahapon lamang ang liwanag na iyon. Para bang ang plaza ay nasa ilalim pa rin ng mga talampakan ko, para bang naririnig ko pa rin ang sigaw ng tao, para bang ramdam ko pa rin ang biglaang paghinto ng mundo. Hindi ko man makita ang eksenang iyon ngayon, dala ko iyon sa bawat hakbang ko. At ang kahanga-hanga. Hindi iyon nanatili bilang isang magandang alaala. Nagbunga iyon. Lumago. Kumalat. Umaapoy.
Kung noong unang taon pagkatapos ng himala ay takot na takot kami gumalaw, ngayong ika-6 na taon ay para kaming naglalakad sa gilid ng bangin na tumatawid kahit alam naming walang tulay, pero pumapasa pa rin. Dati, ang mga grupo namin ay tig-8, tig-10. Ngayon, may mga lugar na umaabot sa 40, minsan higit pa. Hindi dahil may kampanya kami, hindi dahil may plano. Parang ang mga tao mismo ang naghahanap ng pintuan. Parang sila ang kumakatok. Lalo na ang mga kabataan. Minsan, habang nasa maliit kaming apartment sa Jeddah para sa training, isang binatilyong mga 20 ang edad ang lumapit sa akin. Pastor Akram, sabi niya habang hawak ang lumang notebook, paano mo alam na totoong tinawag ka niya? Tinitigan ko ang mukha niya. Hindi tulad ng mga nauna kong nakakilala, siya ay lumaki sa panahon kung saan umiikot ang mga video ng plaza sa mga yen, sa mga naka-encrypted apps, sa mga murmur networks. Hindi niya nakita ang execution sa mismong plaza. Pero nakita niya ang katanungang yumanig sa bansa. Sinara ko ang aklat sa harap ko at tumikim. Anak, sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako maasta na alam ko agad. Pero nang dumating ang panahon na wala ng tao na maaaring magligtas sa akin, siya ang natira. Nagbaba siya ng tingin tapos ngumiti ng mahina. Gusto ko rin maramdaman iyon. Napangiti ako. Huwag kang mag-alala. Hindi siya marunong magtago sa taong naghahanap. At doon ko nakita kung bakit lalong lumalago ang kilusan, hindi na takot ang nagdadala sa mga tao sa lihim na simbahan, kundi pagkauhaw. Hindi na sila nagsasalita tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa katotohanan. Hindi na nila gustong mabuhay ng tago, gusto nilang mabuhay ng totoo. Sa loob ng 6 na taon, nagtayo kami ng training cells. Hindi ito paaralan. Hindi ito opisyal. Ito ay parang pagpasa ng apoy. Sa isang apartment sa Dammam, tinuturo ko ang isang grupo na binubuo ng 3 babae at 5 lalaki. Lahat sila, produkto ng alingawngaw na hindi na mapigilan. Kapag nakipag-usap kayo sa mga naghahanap, paliwanag ko, huwag ninyong piliting kumbinsihin sila. Hindi natin trabaho ang magbukas ng puso. Trabaho natin ang maging tapat. Tumango sila, nakatuon ang mga mata. Wala sa kanila ang pinilit na umaten. Lahat sariling hanap. Pastor, tanong ng isa, bakit parang mas mahirap ngayon kaysa dati? Kung dumami tayo, bakit mas umiinit ang banta? Napahinga ako ng malalim. Dahil, sagot ko, kapag lumaki ang liwanag, lumalaki rin ang anino. Hindi tumigil ang surveillance, syempre. Hinding-hindi. Sa katunayan, habang lumalakas ang kilusan, mas naging mapanlinlang ang kilos ng gobyerno. Hindi na sila basta-basta ng aresto. Nagmamasid na sila. Pinapabayaan nila tayong umusad para makita kung sino pa ang maugnay. Para bang chess at gusto nila makita kung saan kami mahina. Sa bawat lakad ko sa kalye, alam kong may mata sa paligid. Hindi ako paranoid, totoo yon. Alam kong ang ilang CCU ay mas nakaprogram para kilalanin ang mukha ko kaysa para magbantay laban sa magnanakaw. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, taon-taon, paulit-ulit, lagi silang pumapalya sa mismong araw na susubukan nila akong hulihin. Parang may kamay na humahawak sa sandali, humihinto sa oras, o naggugulo sa sistema nila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na nila akong halos masilo, pero may nangyari lagi. Minsan nasira ang van, minsan nagloko ang yes nila, minsan nagkaroon ng emergency sa ibang distrito kaya napilitan silang umatras. Tinanong ako minsan ni Yahya, tumatawa. Pastor, hindi ka ba napapagod na hinahanap ka nila bawat taon? Sumagot ako, mas malungkot kung hindi nila ako hanapin. Ibig sabihin nun, hindi tayo gumagalaw. Humagalpak siya. Tama. Kung tahimik ang impyerno, may mali. At doon ko napagtanto, hindi na ako biktima. Hindi rin ako takas. Ako ay marker, palatandaan, bahagi ng kwento na tumatakbo ng mas malaki kaysa buhay ko. At tanggap ko yon. Hindi ko inambisyon, pero tinanggap ko noong araw na hindi bumagsak ang espada. Hindi ko makakalimutan ang araw na dumating sa amin ang balo ni Ahmed. Hindi dahil malungkot siya, alam na namin yon. Hindi dahil puno siya ng hiya, halos hindi siya makatingin sa amin noong una. Kundi dahil dala niya ang 2 anak, isang batang babae at isang binatilyo. Tahimik silang 3, parang may dala-dalang ulap sa loob ng kwarto. Umupo ang balo at halos hindi makapagsalita. Siya ang nagsimula. Pastor Akram, patawad po. Hindi ko siya pinatapos. Hindi mo kailangan sabihin yan.
Tumulo ang luha niya. Pero kailangan ko pong ilabas. Hindi ko po alam ang gagawin. Hindi ko po maintindihan kung bakit ginawa iyon ng asawa ko. Parang may humaplos sa ulo ko. Hindi ko naramdaman ang pait noon. Wala nang natira sa puso ko kundi awa. Hindi ko rin alam, sagot ko. Pero alam ko ito, kung kaya kong patawarin siya mas kaya siya. Tumingin siya, naguguluhan. Siya. Tumango ako. Ang Diyos. Humikbi ang anak niyang babae. Pastor, may pag-asa pa po ba para kay Papa? Lumuhod ako sa harap ng bata at hinawakan ang kamay niya. Alam mo kung ano ang maganda sa Diyos? Kahit ang mga pagkakamaling hindi natin kayang itama, kaya niyang gawing simula. At doon nagsimula ang isa sa hindi inaasahan kong kwento. Ang pamilya ng taong sumira sa kilusan ngayon ay bahagi ng kilusan. Hindi natin kayang isulat ang ganyang twist. Siya lang. Lumalaki ang kilusan. Lumalalim. Lumalakas. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa sinasabi kahit kanino, alam kong may paparating. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko sa pulso ng bansa, sa hangin, sa tahimik na bulungan ng mga tao. Isang gabi, habang nasa isang rooftop ako sa Alcobar, pinapanood ang lungsod, parang may humaplos na lamig na hindi galing sa hangin. Tumayo ang balahibo ko. Napapikit ako. At narinig ko ang boses na yon. Akram. Hindi ako nagulat. Parang inaasahan ko. Nagsimula na ang ikalawang alon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi niya ipinaliwanag. Pero dama ko sa kung paano gumalaw ang gabi, may binubuksan na naman siya. Nang imulat ko ang mga mata ko, may dalawang kabataang leader sa likuran ko, naghihintay ng utos. Pastor, sabi nila, handa po kami sa susunod na hakbang. Tinapik ko ang balikat nila. Kung ganoon, simulan na natin. At doon ko naramdaman ang bigat ng susunod na kabanata. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa kilusan. Ito ay tungkol sa isang bansa na ngayon ay nasa bungad ng pagbabago na hindi na mapipigilan. At ikaw na nagbabasa nito ngayon, ikaw mismo, may tanong akong hindi mo maiiwasan. Sasama ka ba? Dahil ang kwentong ito, ang paggalaw na ito, ang himalang ito, hindi ito tapos dito. Ito ay prologo pa lang. Kung nakita mo ang apoy na sumindi 6 na taon na ang nakalipas, ngayon mo palang makikita kung paano ito nagiging dagat ng liwanag. Kaya tinatanong kita, kaibigan. Handa ka bang lumakad kasama namin? Handa ka bang sumaksi sa susunod na yugto ng rebolusyong hindi nakikita pero nararamdaman sa bawat sulok ng mundo? Kung magpatuloy ka sa pagtakip, ibahagi mo ang kwento. Idalangin mo ang mga naghahanap ng liwanag. At manatili kang bukas sa susunod na kabanata. Dahil ang darating pa. Mas malaki. Mas mabangis. Mas mahiwaga. At magsisimula iyon sa susunod na pahina. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.